Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung aabangan mo sa year 2026. Ayan, so napakabilis ng panahon. Mabilis na lang yan. 2026 na. So, if you are interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. Yung link nasa description at sa pinned comment kung gusto nyo magpa-book for a private reading. Magkakaroon pa rin tayo ng full reading for 2026. Abangan nyo na lang yan around November and December. So, para lang sa mga na-excite dyan, kung ano yung energies for you. Preview ng 2026. So, maaring maka-resonate ka rito. Paalala lang, this is a general reading. So, maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And also, please like, share, subscribe. At comment na rin kayo kung naka-relate kayo sa reading. Okay? So, let's see. Cancer. What's the energy for 2026? You have, this is Dagas. This is Ansus and Hagalas. Ooh. Hagalas is, maaring merong kang challenge na kaharapin ngayong 2026. Actually, lahat naman tayo nagkaka-experience niyan. Nag-iiba-iba lang yan ng intensity at kung paano natin yon hinahandle. No? So, that's what makes us stronger. So, tinan natin kung anong area of life yung challenge na yan. Yung iba sa inyo pwedeng meron sa inyo rito na maapektuhan ng bagyo sa 2026. Okay, you have the 9th house. 9th house is about learning. Also, abroad, no? Pwedeng isa sa maging challenge ninyo, yung pagtatrabaho nyo sa ibang bansa or yung proseso na kailangan yung pagdaanan kung kayo ay may planong mag-migrate. Okay? So, yung iba naman, this can be yung proseso na pagdadaanan nyo sa ina-applyan nyo sa ibang bansa. Yung iba naman sa school. So, maaring kung ikaw ay magiging busy, tapos marami kang mga ginagawa, tapos pinagsasabay mo yung pag-aaral at pagtatrabaho. So, pwedeng maging challenging yon sa'yo. So, manage your time, your energy, para lahat ma-fulfill mo. You have answers. This is about wisdom, no? Your insights. Itong mga challenges, like challenges na pinagdaanan mo dati pa, yan yung nagpapatibay sa'yo. And yan yung magbibigay rin sa'yo ng wisdom pagdating sa decision making mo. So, ngayong 2026, magfo-focus ka rin sa sarili mo. Itong Dagas is about self-love. This is about hope. So, kung naging challenging man ang 2026 para sa'yo, you will bounce back. Marami kang realization sa buhay and at the end of the day, ikaw pa rin yung nanalo. Ikaw pa rin yung may makukuhang lesson. Okay? So, focusing on yourself, maaring meron ka mga i-improve sa iyong sarili, hindi lang physically, mentally, emotionally. So, be open to changes. Kasi, minsan kapag masyado na tayong sarado sa pagbabago, mas nagiging challenging sa atin yung buhay, 'di ba? Kasi nga may resistance. Pero kung andyan na yung change sa harapan mo, then sabayan mo na. Oo, kasi you'll never know kung ano yung mga opportunities na ibibigay niyan para sa'yo. So, let's see anong aabangan. Ano yung aabangan nyo sa 2026? For Cancer. Overall energy, challenge, opportunity, blessing. Moving to a new direction ng blessing ninyo. Ito yung yung bang masasabi mo na napaka worth it nung pagbabago, yung movement na ginagawa mo kasi talagang para kang dumaan sa butas ng karayom. Ace of Pentacles, definitely there's a new beginning for you.
magiging mabilis ang progress mo or mabilis mong masisimulan to. This can be a new job, a new career, a new life, no? A new opportunity sa ibang lugar. Page of Swords is about researching, learning. So, bago ka naman mag-take ng action, pinag-isipan mo na, pinaghandaan mo na, ni-research mo na. So, kumbaga, yung knowledge mo ay sapat na para magpatuloy at magsimula ng bagong kabanata sa buhay mo. You have the devil energy. So, this is about your fear, your shadow. So, I think, yung iba sa inyo, alis kayo sa shadow self ninyo. You're going to let go of your limiting beliefs. Yung iyong unhealthy habits, no? Ile-let go mo na. And you will focus on your foundation. Kung ano yung sa tingin mo na will bring stability sa buhay mo financially. The Hanged Man, medyo magiging maingat ka sa mga actions na gagawin mo or mga isi-set mo na goals. Pwede kasing meron ka ng trust issue. Oo. So, you are focused on ano yung totoo. You are learning, you are researching. Even sa belief system mo, yun maaring may nagbabago rin. The Two of Swords is making a decision. So, yan yung isa sa challenge mo pagdating sa decision making. Kung gaano to magiging kabilis magdesisyon. Kasi, may mga pagbabago dapat tayong ma-experience na nade-delay kasi hindi tayo makapag-decide. Okay? Yung iba, nagpo-procrastinate. Halimbawa, may plano ka na magnegosyo, pero ang dami mong ino-overthink na baka hindi mag-work, baka ganito. So, nade-delay. And without you knowing na wala kang idea na yung palang negosyo na yun ang babago sa buhay mo. So, parang kumbaga, hindi siya nagmamanifest sa'yo kasi you are overthinking things and you are not deciding. So, kailangan, yung mga decision mo, whatever this is, sa 2026, panindigan mo talaga siya. Ano man yung magiging resulta niya, ipaglaban mo. With the opportunity, you have 7 of Pentacles. Makikita mo naman yung resulta ng pinagpaguran mo eh. Kailangan mo lang na magpatuloy kahit na may mga pagkakataon na parang gusto mo na mag-give up kasi feeling mo walang nagiging progress. Yun na nga yung ibig sabihin nun eh. Kapag mas nagiging mahirap na sa'yo or parang hindi mo na nakikita yung progress, yun yung time na mas kailangan mag-hold on ka. No? Kasi kailangan lang yung tinetest ka lang ng universe kung gaano ka ka-faithful and yung patience mo sa sarili mo that you are going to receive what you deserve. And ayan merong potential, merong goals, merong success. So that is your opportunity na makita mo yung potentials mo na nagiging successful, na nagmamanifest sa buhay mo. And the Six of Swords is your blessing. Some of you, this is a blessing of a new path, na bagong landas na tatahakin mo, na finally, naglakas loob ka na nagawin, hindi ka na natatakot, wala nang nakakapigil sa'yo. And this can be transferring to a new job or moving to a new place or new country. Or pag-alis sa isang toxic na situation sa buhay mo. You are discovering new things. You are moving on. You are exploring new experiences. So, sa money, career, finances, you have the Three of Pentacles. Napakaganda nito kasi this is about expansion. May pag-unlad, may increase, no? Pwedeng may increase ng sweldo, may increase ng income sa sales ninyo, no? Kung ikaw ay may negosyo, collaboration din to, working with others. Also, the Page of Swords, malaking tulong yung mga inaaral mo, yung mga nire-research mo. Yun yung nagbibigay sa'yo ng sapat na kaalaman para mas maging confident ka sa yung ginagawa, sa yung decisions. Pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, sa negosyo, your love life. You have the Seven of Wands and the Ace of Swords. So, I think, kung kayo ay nanggaling sa isang separation or kahit na bago pa lang or matagal na, you're going to set your boundaries. Kasi may pagkakataon yan na itong person from the past will still reach out sa'yo at maaring gusto niyang bumalik ka sa toxic na situation ninyo. But I feel like you will move on. Gusto mo na ng bagong buhay. Ayaw mo na ng
ng stress. If you are single, I think mas magiging maingat ka rin sa pakikipagrelasyon. Mas kikilalanin mo muna yung tao bago ka magtiwala. Aquarius energy, which is about collaboration, journey, ayan, you're going to shine. You're going to shine, Cancer. I feel like, mas magiging open ka rin sa connections mo sa ibang tao. This can be yung opinion. Parang pwedeng makikipag-partner ka sa iba for a project or for a business venture or for teaching, learning, coaching. Yan. And definitely makikita mo yung progress mo, yung pag-unlad mo ngayong 2026. And Leo energy here, it's your time to shine. Mare-recognize yung talento mo, yung galing mo, yung skills mo. And kumbaga, you will be celebrated by the community na kinabibilangan mo. Yan. You have the resources that you need. Yan, no? You have wealth, resources, needs, energy, vitality, may abundance, and even your physical health. So, yan din yung palalakasin mo ngayon 2026. Mas lalakas rin yung network mo, connections mo, yung influence mo if you are a social media influencer or content creator, mas dadami followers mo, and of course, it will bring more opportunities. Ayan o, napaka-importante ng knowledge para sa inyo ngayong 2026. Learning, knowledge, history, information. So, may mga gagawin kang pag-aaral, no? Pwedeng sarili mo lang, no? Self-study, or you will have a mentor na tutulong sa'yo. Or mag-share sa'yo ng knowledge, ng skills. Kundalini rising, channel your creative passion and sensuality. Welcome the transformation. So, ito na yung change na darating sa inyo ngayong 2026. Mas magiging creative ka. Yung, kumbaga yung malikot mong isip, yung imagination mo, you're going to use that to create something na mag-a-add ng value sa buhay mo at sa buhay rin ng ibang tao na i-recognize yan ng community. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.